Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hello! Alam nyo, bad news, may COVID ako. Nagpa-test ako kasi gano'n naman kailangan ko sa office magpa-test. So may symptoms, may COVID ako. Nung Tuesday ako na confirm na COVID kasi lumabas yung symptoms ko Saturday. Anyways, so wala, doon lang ako sa may Bukid nagstay ngayon. Punta lang akong Manila kasi may kukunin ako doon sa unit ko. Okay, pero babalik din ako para doon ako totally magpagaling, no? Okay naman, yung typical lang na parang trangkaso. Alam mo yun, kaya iba yung boses ko eh. Sipon, yun, no? Sipon, minsan hirap kang, minsan masakit ulo, minsan ubo na may phlegm. Yan ang simptomas ko. Ganun lang naman. Parang yung typical trangkaso. Kaya kung meron kayo, sana isolate niyo yung sarili niyo. Ako naka-isolate ako kasi di ba meron akong project sa Quezon. So ako lang doon nakatira mag-isa. Tapos sagingan na yung paligid ko. Yung minsan ipopost ko nga yung video ko dito. Kasi alam niyo, di ba ang pangarap ko dati magkaroon ako ng isang place for everyone supposedly. Not naman for everyone, but yung 1 or 2 at a time na pwede doon magstay. Kunyari, gusto nyo lang magbakasyon from Manila, and it's not actually a vacation place, parang bahay ko lang siya talaga na pwede naman kayo doon kung gusto ninyo at pwede tayo mag-usap. Siyempre magbabayad kayo doon sa kainin ninyo, sa kuryente ninyo, sa tubig ninyo, sa service ko kung kailangan nyo yung aking talk time with you, kasama yon. Gawin natin package. Magaling ako magluto, nako, pag natikman nyo yung pagluluto ko, okay, skill ko yung pagluluto na yan. Bigyan mo ko ng mekados, kaya ko lutuin yan. Okay? Except for yung dinuguan, hindi ko pa nagagawa yan. Kare-kare, hindi ko pa nagagawa. But kadalasan, alam ko na gawin yung mga kung ano-ano, no? May mga majors lang na hindi. Okay? So anyways, isang oras, no? I have an hour at least, no? To travel. Pero hindi ko naman bubuin yan. Hanggang saan lang mapipiga at hanggang saan lang yung kaya. Kasi ang hirap magsalita, kasi hirap pa humiga. So nakakasakit siya ng ulo kasi yung hangin ko hindi tuloy-tuloy, yung oxygen. So ganun, ano? Pwede akong mamula minsan. So kasama sa symptoms yun. Pero kung may panic attack ako, malamang nagpapanik ako doon sa mga symptoms ko. But because I understand it, hindi kailangan magpanic. Okay? So yun, ang bagal nung sa unahan na kotse. Ano ba ito? Okay, sa speed lane siya. Yan ang problema minsan sa mga tao eh. Kung tricycle ka or kotse ka na mabagal, huwag kayo sa speed lane kasi nakakaabala kayo, no? Dapat alam nyo rin yung sa sarili niyo. Sorry ha, kaya baka may mga iba sa inyo dito na tricycle driver, na truck driver na mabagal, tapos nandun kayo sa speed lane, nakakaabala kayo ng ibang nagbabiyahe. So dapat you have to consider also other people, no? Nagsermon aga-aga. Kasi alam niyo mga tricycle talaga nakikipagsabayan dun sa speed lane. Mali. Tapos yung iba pang tricycle walang ilaw. Yung pwede silang ma-aksidente kasi kung nagpabilis bigla may tricycle. So kailangan maging considerate tayo kasi tingnan niyo, dahil sa kabubuhan mo, pwede kang mamatay, pwede mo rin mapatay yung hindi ka nakita kasi walang ilaw yung tricycle mo, yung motor mo. Huwag tayo maging bobo. Also, we have to be considerate with other people. Hindi lang ikaw yung tao sa mundo. Kaya niyan, ako, maayos ako magdadrive, tapos wala kang ilaw, mapapatay kita, ma-aksidente ako, mapapatay ako. Paano kung ako ay may 5 anak, nasa kabubuhan mo, naapektuhan mo ako, di ba? Tama ba yun? No? Huwag lang natin isipin sarili natin. Isipin din natin yung ibang tao. I hope, no, may makuha nyo yun at ma-apply ninyo. Anyways, sige. Ito ang I think major problem ito ng mga na may mga depressed at anxious people. Wala aircon ko. Ayan. Yung bang trigger ninyo, importante yung trigger na yan eh. Lalo na sa mga naririnig nyo galing din sa mga iingot-ingot na tao, maling information, or nabasa ninyo
or nakita ninyo sa sa Facebook, o nakita ninyo sa group chat, tapos na-trigger kayo. Okay? Halimbawa, may sasabihin ako, may specific akong follower. Sabi niya, ilang beses na pinag-uusapan na ang pagiging, yung baliw, ginagamit ko again yung baliw kasi that's your word, no? Hindi kami dapat gumagamit ng word na baliw. Pero kasi yun yung naintindihan nyo, ng Pilipino, di gamitin natin at para maintindihan natin ang baliw. Sabi niya, Coach, hindi ba talaga mababaliw ang taong may anxiety? Sabi niya sa akin. Ilang beses ko nang ipinaliwanag yon, no? Sabi ko, bakit? Sabi ko, ano nag-trigger sa'yo? Kasi yung kakilala ko, kwento niya, yung kapitbahay daw nila, yung mister na baliw. Sabi ko, bakit na baliw daw? Kasi binubugbog ng asawa. So babae yun ang bubugbog, yung lalaki doon naman. Sabi niya, okay. So ano nangyari kay mister? Laging takot. Sabi ko, so bigay mo sa akin, ano mismo nangyayari sa kanya? Biglang sabi niya, hindi, kwento lang. So sa madaling salita, wala siyang ebidensya at nakita at narinig niya lang doon sa kakilala niya at gumawa na siya ng mundo niya, ng kakatakutan niya, ng sarili niyang interpretation na walang basihan at all. Yun ang mahirap sa atin. Gaya rin yan, halimbawa, ng nakabalita kayo ng isang artista or kakilala na bata pa na nagkaroon siya ng aneurysm, pumutok yung ugat, namatay. Lahat ngayon ng tao may mga anxiety disorder, nininervyos ngayon. Baka magkaroon ako ng aneurysm. Ito na yun, sumasakit ulo ko, aneurysm. Ano pa? Bakit siya na heart attack? 21 years old lang na heart attack. Naku, ma-heart attack ako. Yan ang mga problema ninyo. Yan ang mga problema kadalasan ng taong may anxiety disorder, no? Anong solusyon dyan? Aside from dyan, yung talaga may narinig ka, nabasa mo, napanood mo sa Facebook, ganyan, sa TikTok, namatay yung asawa niya kasi ganito, ganyan, ganon. Tapos ang nag-post din, tatanga-tanga na tao na nagbigay din ng sarili niya lang opinion na namatayan dahil sa pagod. Namatay dahil sa pagod? Ang tanga-tanga naman, nakakabuisit. Paano yung mga magsasaka araw-araw pagod sila? Yung mga construction worker, araw-araw pagod. Yung nagji-gym, pagod pagkatapos. So lahat ng pagod mamamatay? So yung heart attack na bata, 21 years old, dahil 21 ka rin, matanda ka pa nga, mamatay ka rin ba sa heart attack? Aneurysm, porket nagka-aneurysm siya, may aneurysm ka rin? Nakaka-insulto nung gumagano'n ako. Kasi alam niyo, sa cognitive behavior therapy, talagang sampalan ng facts yan, no? with the patient. Pero ako kasi brutal ako. Brutal lang ako. Pero kasi Pinoy naman tayo, alam natin. Pero hindi ganun dapat. Sinasabi mo lang yung facts dapat. Pero kasi ako, gusto ko yung pagsasampalin. Style ko yon para ganunin ka, hoy, huwag ka tatanga-tanga, ganon. Kailangan mag-isip tayo, okay? Guys, ganito, kapag may nakita, may napanood, kailangan magkaroon ka ng scientific process thinking, no? Scientific thinking process thinking, balibaligtad na. Scientific thinking process. Ibig sabihin, alamin mo muna yung katotohanan, yung ebidensya.
Okay? Hindi porket nakita, napanood, mangyayari rin sa'yo. Okay? Yun ang number one. At kung yung bang, halimbawa, yung sabi nung follower ko na nabaliw daw yung mister. Sabi ko, una, ano ba ibig sabihin ng baliw? Ano nangyari? Lagi daw takot. Ano ibig sabihin ng laging takot? Nasa isang sulok, nanginginig? Nandun sa sulok ng kama, nanginginig? Ganoon. Ano? Kung hindi mo masasagot yon, then, gumawa ka ng sarili mo lang problema na walang basehan, na walang facts. Anong ibig sabihin? Tapos ikaw naman, dahil nga sensitive ka, gumawa ka na ganun yung na-imagine ko. Na-imagine ko nandun siya sa isang sulok ng kama ng kwarto nila, tapos nanginginig sa takot. Ano yun, 24 hours. Tapos nakatulog na lang siya doon. Tapos gigising sa takot na naman siya ulit. Ganun ba? Sa pelikula lang nangyayari yun. Diba? Walang ganun. Gumawa na kayo, pinalaki nyo na yung utak ninyo, yung imagination ninyo kung ano-ano sa kakapanood, yung mga pelikula, yung mga ganun. Huwag ganun. Okay? Maging ano tayo, alamin nyo, magkaroon kayo ng scientific thinking process, thinking process. Ano yung sabihin nun? Ito bang nakikita ko, naririnig ko, totoo ba talaga to? Itong nagsasalita na ito, doktor ba ito? O sarili niya ring imagination, sarili niya ring interpretation? Kasi delikado yun. Kung sarili niya lang at hindi siya doktor, ibig sabihin hindi siya credible na mag-diagnose or magsabi ng facts. Kasi opinion lang, ang opinion ay hindi not necessarily fact. Kunyari sabi ko, mandurugas ang presidente. Kung hanggat walang basehan, walang facts, then opinion mo lang yun. Pero kung talagang andun yung ebidensya, nakita mo at sinungaling siya at talagang klaro yung ebidensya, then yun ang medyo factual. Ngayon ang tanong, kaninong fact yun? Kaninong katotohanan yun? Kasi pwedeng maging totoo kahit kanino yan eh. Halimbawa, pwede kasi iba-ibang angulo yung gagawin dyan eh. Yung iba, hindi nakaw yan, ano yan, justified yan kasi sa ano yan, ganyan. So sa kanila hindi nakaw. Sa kabila, nakaw yan. Kasi ganito nangyari. So ngayon, kaninong katotohanan yung paniniwalaan natin? Siyempre, ang gusto nating katotohanan na paniniwalaan ay yung mga credible people. Pag sinabi natin credible people, walang bahid ng pagnanakaw yung taong yan. Yung tao na yan na nagsasalita ay nasa law. So alam niya at magkasama sila. Magkasama sila sa trabaho, samantalang yung pinagdududahan talagang kriminal yan dati, ito yung mga ninakaw dyan dati. So ibig sabihin may record na siya ng pagnanakaw talaga. So most likely may tendency na maaaring mangyari ulit kasi napagnanakaw siya talaga pero naman kung nagbago naman yung tao, why not? Pwede rin naman nagbago siya at hindi naman talaga siya nagnakaw. Pero kung ako yung credible na tao, hindi ko nasasabihin na magnanakaw siya kasi pinapangalagaan ko yung credibility ko. Hindi ako pwede basta-basta magbigay lang naman kung anong salita ko at opinion ko kasi nga, credible ako. Kailangan ko maisip, totoo ba yan? Sino nagsabi niyan bago ko sabihin? Bago ko i-share? Scientific ba yan? Ganun. Kahit nga halimbawa yung mga medyo major na credible agencies organizations, minsan sasabit pa sila, it's just because may pagkakamali lang at kino-correct naman. Okay? So kayo dapat ganun kayo mag-isip. Yung nakita nyo, yung napanood nyo, okay sige, nag-aneurysm siya. Okay, nag-aneurysm siya, nangyayari naman talaga ang aneurysm, biglaan siya, no? Ngayon, kung titingnan mo yung facts, ilang porsyento ang aneurysm sa tao sa buong mundo? Gaya halimbawa ng eroplano. Porket masasakay ka ng eroplano, matatakot ka na. Kailangan mong isipin ilang porsyento ba ang naaaksidente sa eroplano. Kasi kung alam mo yon na, biro mo, kunyari, for example, sa loob ng 1 million flights, ito ay hindi to facts kasi nakalimutan ko na yung mga numero ko. Ayan waiver. Hindi to. Pero para lang alam niyo idea.
Sa loob ng 1.3 million flights, may isang eroplano ang naaksidente. Not necessarily patay pa lahat. So sa tingin mo kahit araw-araw at 2 beses ka lumilipad, medyo imposible naman yun. Sabihin natin 100 years old ka, divide mo sa 12 months. Okay, 100 years old ka na, divide mo sa 12 yon. So sabihin natin, kada buwan, ito yung ilang beses mong biyabiyahin. Ngayon, ang sabi ng facts, 1.3 million, for example lang to, hindi ko sure yung number, 1.3 million bago may maaksidenteng eroplano, ilang beses ka sasakay dapat ng eroplano para mangyari sa iyo yung aksidente na yon? 1.3 million. Gets nyo? Ngayon, sabihin natin kahit di ka 1.3 million, pero yung araw na yun, oras mo na, pipigilan mo ba yung kamatayan na yun? Sinong tao ang nabuhay forever? Diba? So, bago tayo magniwala sa isang bagay, yung aneurysm, ilang porsyento ang namamatay sa aneurysm? Sa stroke, ilang porsyento ang namamatay sa stroke? So, tingnan nyo maigi kung porket ba may stroke, may aneurysm, may heart attack, mangyayari rin sa'yo. Kasi kung ganun, di lahat tayo sana nangyari sa atin na yun. Diba? So, lahat ba na makikita ninyo, mapapanood ninyo, nakita nyo, may ganyan mismo, namatay siya, mangyayari rin sa inyo. Pero ang kagandahan nun, kanya nakita nyo namatay, 21 years old, mag-iingat kayo. Paano? Kumain kayo ng healthy, mag-exercise kayo, uminom kayo ng tubig, magpa-araw kayo. Yun yung magandang maidadala ng takot. Pero kung yung tipong, ala, mangyayari sa akin, medyo hindi naman tama yun. Okay? Kaya maganda to, at least naririnig niyo yung sinasabi ko, nasisermonan ko kayo, para pag nangyari sa nga, pag nakita ko yan, mangyayari rin sa akin. O di kahit pa paano malilesen yung iyong takot. Because yung mga fear mo. Lalo na yung mga tao na yung takot mabaliw. Una, ano ba yung baliw? Napaliwanag ko na yan sa ibang mga videos ko. Panoorin nyo na lang. Sabi ko nga, kahit sabihin nating baliw yan, pwede pa rin naman ma-manage yan. No? Anong klaseng baliw ba yan? Anong baliw ba? So yun, explain ko na yan, huwag natin paulitin dito, no? Okay, another one. So dalawa yung gusto ko i-topic yung mga nakikita ninyo, yung nagtitrigger sa inyo. Okay, yung pangalawa, although tuhog siya, your negative thinking. Your negative thinking. Tandaan nyo una, mag-umpisa tayo sa ganito. Hindi porket masama ang pakiramdam ninyo, mamamatay kayo. Hindi porket masama ang pakiramdam, mamamatay kayo. Okay? Hindi porket masama ang pakiramdam, major sakit na meron ka. Hindi porket masama ang pakiramdam, nasa danger ka. Yan ang kadalasan. Masama lang pakiramdam. Hala, ano nangyayari sa akin? Mamatay na ako. Hala, baka may cancer ako. Hala, may tumor ako. Hala, may stroke ako. Hala, may aneurysm ako. Nangyayari sa tao may anxiety disorder, automatic response. Yun yung kanyang automatic negative response. Okay? So, pangit. So, ngayon, i-rewire niyo yung brain nyo. Sasabihin nyo lagi, ay nako, Je, hindi porket pangit yung pakiramdam mo, nasa danger ka or mamatay ka. Nalipas din yan. Yan ay kung anxiety lang pinag-uusapan natin anxiety disorder, anxiety symptoms. Iba yung talagang totoong may sakit. Okay? Masama pakiramdam mo, talaga may sakit ka pala talaga sa puso, sa lungs, sa kung ano-ano pang organ sa katawan mo, ibang kwentuhan yon. Kaya dapat kayo ay may doktor. Alright? So,
Ano pa? Yung mga negative thinking, yun din. Tanungin nyo, ito bang nasa isip ko? Totoo? O ako lang ang nag-iisip talaga nito? Ngayon, kung ako lang nag-iisip nito, doktor ba ako? Alam ko ba tong sakit na to? Para sabihin ko na, mamatay ka na, may cancer ka na, may stroke ka na. Diba? So with that, maraming salamat. Bye.